Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan nakita ni Gigi ang bangkay ng batang multo. Pinalalahanan naman siya ni Turbocat na huwag titingin sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinakinggan na naging dahilan upang makuha ng yokai ang katawan ni Gigi. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 41 at 42. Nagsimula ang chapter, kung saan sinabi ng yokai, na ang katawan na ito kasama ako, papatayin ko ang lahat ng tao. Nagulat si Momo sa kanyang nasaksihan at sinambit, na yan ba ang kapangyarihan ng Evil Eye? Sinaad ni Turbocat, na ihanda mo ang iyong psychic powers. Kung hindi, tayo'y mapapahamak. Bigla namang naglunsad ng malakas na sipa ang yokai kay Momo, at tumalsik ito ng napakabilis at bumangga sa poste kung nasaan ang bangkay ng bata. Agad na nilapitan ng yokai si Momo kung saan pinipigilan niya itong kumilos gamit ang kanyang paa, habang nakadepensa naman si Momo gamit ang kanyang psychic power. Sinambit ng yokai, na kaaya-aya ang kapangyarihan na taglay mo. Sinaad ni Turbocat, na sira ulo ka. Huwag kang masyadong mayabang, walang hiya ka. Sinabi ni Gigi, na ikaw. Isa kang yokai, di ba? Naging alipin ka na ba ng tao na yan? Sinambit ni Turbocat, na mag-ingat ka sa pagsasalita mo sa akin. Dudurugin kita hanggang sa maging pulbos ka. Sinaad ni Momo, na Gigi, gumising ka na. Nasaan ang karaniwan mong masiglang sarili? Sinabi ng yokai, na sino ang kinakausap mo? Akin na ang katawang ito at ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na impyerno. Ang higanting uod naman ay muling nagpakawala ng malakas na kuryente, na napansin ng Evil Eye at gumawa ito ng baluti na hugis bahay. Nagulat si Momo sa kapangyarihang taglay ng yokai habang sinabi ng Evil Eye, na hindi mawawala ang natitirang sama ng loob na ito ay isang sinumpang bahay. Itinayo ang bahay na ito mula sa mga hinanakit ng mga isinakripisyo, at tinatanggihan nila ang lahat. Bigla namang isinara ng yokai ang kanyang palad, at ang bahay na ginawa nito ay naging parang spirit ball. Sinipa ng Evil Eye ang ginawa nitong spirit ball, at tumama ito sa ulo ng higanteng earthworm. Ang spirit ball ay muling bumalik kay Gigi, at sinipa niya ito pabalik sa higanteng halimaw. Paulit-ulit na sinipa ng Evil Eye ang spirit ball, na naging dahilan upang patuloy na mabutas ang katawan ng higanteng uod. Ang halimaw ay agad namang nagtago habang sinabi ng Evil Eye, na walang hiya. Nagtatago ka pa sa lupa. Sinabi ni Momo, na seryoso, anong nangyayari dito? Anong nangyayari kay Gigi? Sinambit ni Turbocat, na napakabagal mo sa pag-intindi. Mukhang tama si Seiko, habang sinaad ni Momo, na tungkol saan. Sinabi ni Turbocat, na siya ay isang henyo, ang mga tao na may ganoong katinding espiritual na kapangyarihan ay sobrang bihira, at atleta pa siya. Ang Evil Eye ay tina-target siya bilang sisidlan, kung mag-iisip akong mang-ari ng isang tao, siya rin ang pipiliin ko. Sinaad ni Momo, na hindi maaari, pero si Gigi ay hindi ganoon noon nung elementarya. Sinambit ni Turbocat, na iba-iba ang oras ng paggising ng mga espiritual na kapangyarihan para sa bawat tao. Kamakailan lang din para sa iyo, di ba? Nagsimula kang makagamit ng iyong mga kapangyarihan. Maghanda para sa pinakamasama, Momo, hindi na siya nasa panig natin. Umataking muli ang Evil Eye gamit ang Spirit Ball at pinapunta niya ito kung nasaan si Momo. Ginamit naman ni Momo ang kanyang psychic power upang pigilan ang Spirit Ball na tumama sa kanya, habang biglang napunta si Gigi sa kanyang tabi, at nagbato ito ng suntok sa kanya. Nagawa namang makadepensa ni Momo gamit ang kanyang mga kamay, ngunit dahil sa lakas ng suntok ay tumilapon ito palayo. Sisipain sanang muli ng Evil Eye ang Spirit Ball patungo kay Momo, ngunit biglang dumating si Ocaron na naka-yokai form, at pinigilan niya ito gamit ang kanyang binti. Hindi inasahan ng Evil Eye ang pagdating ni Ocaron, habang napaluhan naman si Momo sa pagligtas sa kanya ng ating bida. Sinambit ni Ocaron, na sinaktan mo si Momo-chan. Hinding-hindi kita mapapatawad dahil dyan. Hindi naman kinaya ni Ocaron ang lakas ng Evil Eye, at tumalsik ito patungo kay Momo. Agad na bumangon si Ocaron upang kunin si Momo at iwasan ang papadating na atake ng Evil Eye. Habang patuloy na umaatake si Gigi ay sinasabi nito, na pinuprotektahan mo rin ang mga tao kahit na isa kang yokai. Sinambit ni Ocaron, na hindi kita hahayaang basta na lang gawin yan, walang hiya ka.
Pero ngayon tatakas muna ako dito. Ang Spirit Ball ng Evil Eye ay unti-unting sinisira ang mga bahay, habang patuloy lang sa pagtakbo si Ocaron kasama si Momo. Sinabi ni Momo, na maraming salamat Ocaron, niligtas mo ako. Sinaad ni Ocaron, na Momo-chan, nasa seryosong problema na tayo rito. Tingnan mo iyon. Itinuro ni Ocaron ang pader kung nasaan nakalitaw ang maliit na bahagi ng earthworm. Napatanong si Momo kung ano ito habang sinambit ni Ocaron na ang Mongolian Deathworm ay kilala sa mga electric shock attack at pagkakalat ng venom na nagpapahina sa mga biktima nito. Sinabi ni Momo na ang sira-ulong yun. Nais niyang magtago sa lupa at atakihin tayo gamit ang lason. Bumalik na sa pagiging tao si Ocaron habang sinasabi nito na kung hindi tayo tatakas kaagad dito, ay malalagot tayo. Sinaad ni Momo na paano naman tayo makakatakas dito. Hindi natin kayang abutin ang lagusan. Ano ang kahinaan ng bulating yon, Ocaron? Sinabi ni Ocaron na ang liwanag ng araw, ang mga naninirahan sa ilalim ng lupa at mga cryptid ay namumuhay kasama ang bakterya at germs, kaya mukhang hindi nila kayang tiisin ang ultraviolet rays. Sinambit ni Momo na pero paano natin palalayasin ang dambuhalang bagay na iyon? Anong gagawin natin ngayon? Hindi rin natin pwedeng iwan si Gigi ng ganoon. Sa ganitong sitwasyon, delikado tayo. Sinabi ni Ocaron na kung ikaw lang, Miss Ayase, maaaring may paraan para mailabas ka. Sinaad ni Momo na hindi. Walang kabuluhan kung ako lang ang tatakas dito. Sinambit ni Ocaron na pero hanggang dyan lang ang kaya ko ngayon, wala ng oras. Kung mayakyat kita doon, makakababa ka ng lubid para mahila mo kami pataas. Sinabi ni Momo na pero paano si Gigi? Hindi siya makikinig sa atin. Sinaad ni Ocaron na ako ang bahala kay Gigi. Kaya pakiusap Miss Ayase, tumakas ka na at pagkatapos ay tulungan mo kami. Hinawakan ni Momo ang kamay ni Ocaron habang sinasabi nito na nangangako akong ililigtas kita. Tulungan mo si Gigi. Sinambit ni Ocaron na oo, habang nagbago na ito ng anyo patungo sa yokai at sinaad na Momo-chan, gawin na natin ito. Kumuha ng upuan si Ocaron kung saan nakasakay dito si Momo at siya naman ay nasa baba. Sinabi ni Momo na anong gagawin mo, habang sinambit ni Ocaron, napapaliparin kita hanggang sa makakaya ko, at pagkatapos ay gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang paliparin ang iyong sarili palabas ng silid. Hindi naman inasahan ni Momo ang plano ni Ocaron, habang sinabi pa ng ating bida, na isipin mo na lang na para itong multi-stage rocket. Sinambit ni Momo na napakadelikado nito, hindi ba mababali ang iyong mga binti dito? Nagbilang si Ocaron ng 1 hanggang 3 at pagkatapos, ay agad niyang sinipa ang upuan na kinalalagyan ni Momo. Si Momo ay napasigaw dahil sa bilis ng pangyayari, pero pinilit niya ang kanyang sarili na tumalon at abutin ang dulo ng butas gamit ang kanyang psychic power. Muntikan nang mahulog si Momo pa ibaba, ngunit nagawa nitong ma-extend ang kanyang kapangyarihan at matagumpay na nakakapit sa butas. Nagawa ng makalabas ni Momo sa silid na labis na ikinatuwa ni Ocaron at ito ay bumalik na sa pagiging tao. Bigla namang nagpakita sa harapan ni Ocaron si Gigi at sinabi nito na nahanap din kita. Dapat ka nang magmakaawa dahil ikaw ang unang mamamatay. Agad namang nagpalit ng anyo si Ocaron at sinambit nito na alam ko na sinabihan na kita na hindi kita hahayaang makatakas sa ginawa mo. Inilipat ang scene kay Momo kung saan naghahanap ito ng lubad habang sinasabi na wala akong makitang lubad dito. Anong gagawin ko? Kailangan ko ng bagay na mahaba. Nakakita ng kurtina si Momo at ito ang kanyang kinuha upang gawing tali. Agad na pinagpupunit ni Momo ang mga kurtina upang pahabain ito at pagkatapos ay mabilis niyang inihulog ito sa butas ng silid. Hindi naman sapat ang lubad na ginawa ni Momo at sinabi nito sa kanyang sarili na napakaikli pa din nito at walang kwenta ang aking ginawa. Pinilit naman ni Momo ang kanyang sarili para mag-isip ng paraan kung paano niya matutulungan sina Ocaron at Gigi. May biglang naisip si Momo at pumasok sa kanyang isipan ang salitang suicide. Kukunin sana ni Momo ang kanyang cellphone ngunit ito ay nawawala habang bigla siyang nakakita ng mga magazine sa kanyang inaapakan. Kinuha ni Momo ang mga magazine at sinindihan niya ang gas stove upang sunugin ang mga ito. Pinaliyab ni Momo ang bahay ni na Gigi gamit ang mga magazine at sumigaw ito sa labas ng sunog. Sinambit pa ni Momo na tumawag kayo ng bumbero dahil nasusunog ang bahay dito.
Agad namang nagtungo ang mga truck ng bumbero sa lugar habang sinaad pa ni Momo na hintayin mo ako, o karon. Sasagipin kita dyan. Dito na natatapos ang chapter 41 at 42 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.